Hating gabi na nang ang iyak ng aking anak na 1 taong gulang ay pumutol sa katahimikan. At tinampal ng aking ina ang aking asawa habang sumisiga, "Umalis ka na rito, bumalik ka na sa bahay ng iyong mga magulang at hayaan mo akong matulog." Agad-agad na ibinigay ko sa kanya ang 10,000 piso at sinabi ko, "Simula bukas, humanap na po kayo ng maupahang bahay. Huwag na kayong tumira dito at makialam sa aming pamilya." Nang gabing iyon, ang iyak ng aking anak ay umangal sa gitnang bahay na parang gumuguho, at nang sandaling iyon, ang lahat ng aming pinagsamang buhay ay nakawatak-watak. 12:00 ng gabi, itim na parang tinta ang langit sa labas, mainit at maalikabok ang hangin. Kaunti lamang ang hangin na pumapasok sa puwang ng bintana na may mahinang buntong hininga. Sa loob ng aming maliit na silid, punong amoy ng rubbing alcohol, maligamgam na gatas, at walang tigil na iyak ng sanggol. Si Nico, ang aming anak na kaabo pa lamang ng 1 taon, ay naglalanyat mula ng hapon, pagod at hindi komportable. Sa tuwing sinusubukan naming ilapak siya, magugulat siya at muling iyak ng malakas. Inakay na siya ni Maris mula ng hapon, siguradong napilay na ang kanyang braso sa pagod. Naglalakad siya ng pabalik-balik sa loob ng silid, inaalagaan si Nico at bumubulong sa kanyang tainga. "Handa na, anak." "Nico, tahimik na ha. Mahal kitang mama." Paos na ang kanyang boses sa pagod, buhay-buhay ang kanyang buhok na tumatakip sa kanyang pisngi. Basa ng pawis ang likod ng kanyang duster, at maputla ang kanyang mukha tulad ng papel, halatang halos hindi natulog ng magdamag. Pagod na pagod din ako. Buwang araw akong nagtrabaho sa isang construction project. Ramdam ko ang bawat buto nga, katawan ko, walang lakas ni katiting. Ngunit sa pakikinig sa iyak ng aking anak at sa pagtingin sa aking asawang halos matumba sa pagod sa hating gabi, hindi ako matahimik. Tumalon ako mula sa higaan, kinuha ang bote mula sa mesa at mahiyain na naghanda ng kaunting maligamgam na gatas. Pagkatapos subukan sa likod ng aking kamay, ibinigay ko ito kay Maris. "Heto, ako na. Umupo ka muna." Umiling si Maris. Napakahinhin ngang kanyang boses hanggang nasakit ang aking puso. "Ayos lang, mahal. Baka masakit lang ang katawan niya." Kinuha ko si Nico mula sa kanyang yakap. Sa sandaling may lipat sa aking makamay, lalong umiyak ng malakas na namumula ang mukha. Habang pinapanatag ko siya, pinalitan ko ang kanyang lampin at pinunasan ang kanyang katawan ng basang tuwalya. Yumuko si Maris para pulutin ang mamaruming tela at tissue na nakakalat sa sahig. Halatang antok na antok ang kanyang mamata, ngunit pinilit niyang manatiling gising. Sa pagtingin sa kanya, napuno ang aking pusong lambot. Anong ama o inang hindi naghihintay sa magdamag para sa kanilang maanak? Iyon lamang ang nasa isip ko. Hindi ko naisip na ang gabing iyon habang nangangailangan kami ng isang salitang pangalif o kaunting pag-unawa ay magiging gabing magbubukas ang aking magamata sa tunay na mukha ng aking sariling pamilya. Nang yumuko si Maris para kunin ang isang tela sa paanan ng higaan, biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng silid sa kabilang dako. Ang aking ina. Lumabas si Inang Perla mula sa kanyang silid na magulo ang buhok at kulubot ang noo. Ang kanyang marahas na boses ay umangal sa katahimikan ng gabi. "Ayaw ba kayong hintayin na matulog ang matao sa bahay na ito?" Ang kanyang matulis na sigaw ay pumutol sa katahimikan at nagulat si Nico, lalong umiyak ng malakas. Pumihit si Maris nang nagulat at habang ibinalik si Nico sa akin, napatigagal siya. "Pasensya na po, Nay." Naglalaknat si Nico at hindi niya natapos ang pangungusap. Sinalakay siyang aking ina. Natanaw ko lamang ang pag-angat ng kanyang braso at isang tunog ng tuyong sampal pa na narinig sa loob ng silid. Napakalakas ng sampal na pabaliktad ang ulo ni Maris ng marahas. Napatigagal ako, para bang nagelo ang lahat sa loob ng ilang segundo. Umiyak si Nico ng paos. Nakatayo si Maris na umaakay pa rin sa aming anak sa gitna ng silid. Isang kamay ang hawak sa kanyang pisngi, nanlaki ang kanyang mata sa takot. Nakita ko na namumula agad ang kanyang kaliwang pisngi. Hindi kalmado ang aking ina, lalong itinuro pa niya siya. "Umalis ka na rito, bumalik ka na sa bahayng iyong mamagulang." Sigaw niya, "Dito kayo ay puro gulo lang, walang disiplina."
nakatayo pa rin akong naninigas, parang naipako ang aking mga paa sa sahig. Hindi ko mapaniwalaan ang nakikita ko. Isang ina, isang lola, makakasamang kanyang manugang na umaakay sa kanyang apo na may sakit dahil lang nagambala ang kanyang tulog. Nginunguya ni Maris ang kanyang labi ng malakas, nagluha ang kanyang nga mata, ngunit hindi siya sumagot, higit pa niyang niyakap ang aming anak. Para bang kung kakaunti niyang losin ang kanyang yakap, sila ay magkawawatak. Hindi pa tapos ang aking ina. Habang humihingal, patuloy niyang pinagalitan si Maris. Trabaho niya ay umiyak at makialam buong araw. Isang anak na bata ay hindi pa niya kaya alagaan. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, wala ni isang araw na tahimik. Bawat salita ay parang nagbubuhos ng gasolina sa apoy sa aking dibdib. Umugong ang aking tainga at nasakal ang aking lalamunan. Maraming beses akong nagtangkang isipin na mahirap lang talaga ang aking ina, masamang ugali, at lahat na ito ay lilipas. Ngunit sinampal na niya si Maris, at winasak na nega sampal na, iyon ang lahat nega ilusyon na sarili ko ang nagtatayo. Hindi ako naktalo, hindi ko itinataas ang aking boses ng sandaling iyon, tiningnan ko lamang ang aking asawa, ang namumulang pisngi at ang namatang puno ng kahihiyan. Pagkatapos ng tahimik, lumakad ako patungo sa aparador. Binuksan ko ang isang drawer. Kinuha ko ang isang bungkos ng pera na tinanggap ko kamakailan mula sa aking sahod. Binilang ko ang 10,000 piso at lumabas. Galit pa rin ang aking ina nang ilagay ko ang pra sa kanyang makamay. Tumigil siya, tumingin sa akin nang may nagbabagong mamata. Narinig ko ang sarili kong boses, mabigat at napakalamig, maging kakaiba sa aking sariling tainga. Simula bukas, Nay, humanap na po kayong maupahang bahay. Huwag na kayong tumira dito at makialam sa aming pamilya. Naging tahimik ang bahay. Tiningnan akong aking ina nang hindi makapaniwala na parang hindi sigurado na ang anak na pinalaki niya ay kayang sabihin ang ganon. Nanginginig ang makamay na hawak ang pera. Napatigagal din si Maris, punong luha ang kanyang mamata, ngunit hindi dahil sa takot kundi dahil hindi rin niya inaasahan na maging matapang akong lumakad ng ganon kalayo. Binuksan ng aking ina ang bibig para sabihin ang isang bagay, ngunit hindi ako naghintay. Lumapit ako. Kinuha ang aking anak mula sa yakap ni Maris at sa isa ko pang kamay ay hawak ang kanyang pulso, inakay ko siya sa aming silid. Sinalpak ko ang pintuan at sininarahan mula sa loob. Sa labas, narinig ko ang aking ina na nakakabok sa pintuan at sumisigaw na mga insulto. Ngunit nang sandaling iyon, ayaw ko nang makinig pang kahit ano. Inihiga ko ang aking anak sa higaan at lumingon kay Maris. Nanganak pa rin siya sa gilid na aparador, isang kamay sa kanyang pisngi, nanginginig ang kanyang balikat. Nang gabing iyon, nalaman ko na hindi na ako ang anak na maaring kontrolin ng aking ina. Umupo ako sa gilid ng higaan. Pinakinggan ko ang higbingang aking anak sa yakap ng kanyang ina at ang pagkakabok sa pintuan na unti-anting humupa hanggang sa tuluyang huminto. Sa loob ng maliit na silid na iyon, sa unang pagkakataon, maliwanag na nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang tinatanggihan na aminin. Ang pangyayaring ito ay hindi basta-basta lumabas. Hindi ito nagsimula sa isang sampal o sa iyak nga isang batang 1 taong gulang. Nagsimula ito nung nakaraan pa. Mula sa unang araw na dinala ko si Maris sa bahay na ito, kaya lang nun ay napakawalang muwang ko para maniwala na kung mamumuhay kaming maayos, ang aking ina ay magbabago sa kalaunan. Nakilala ko si Maris noong napaka-ordinaryo ngang aking buhay, wala akong anuman noon kundi isang trabahong matawag na matatag at isang simpleng pangarap ng isang lalaking gustong magtayo ng magandang pamilya. Si Maris ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang pribadong kumpanya. Payat siya, maputi, nagsasalita ng mahinahon at laging napakagalang. Hindi siya uring ng babaeng agaw pansin sa unang tingin dahil sa katalinuhan o ganda. Si Maris ay higit na katulad ng isang basong maligamgam na tubig. Sa simula ay mukhang simple, ngunit kapag kasama mo siya, maunawaan mo kung gaano siya kasaya, at habang tumatagal na kasama mo siya,
lalo mo siyang pinapahalagahan. Ordinaryo rin ang kanyang pamilya. Mga manggagawa ang kanyang nga magulang, walang yaman na labis, ngunit may prinsipyo. Noong unang dumating ako sa kanilang bahay, inialay sa akin ng kanyang ama ang isang tasa ng kape at inihanda ng kanyang ina ang isang plato ng prutas sa kusina. Si Maris ay ngumingiti lamang, nakaupo sa tabi ko. Napakatahimik ng atmosfere sa bahay na iyon, walang pagpapanggap o labis na formalidad, ngunit nagpaparamdam ng paggalang. Natatandaan ko sa pagbabalik naisip ko, kung pakakasalan ko ang babaeng ito, ang aking bahay ay magiging isang mapayapang lugar, ngunit hindi ganon ang naisip ng aking ina. Mula nang unang sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Maris, binomba niya akong nga tanong, ano ang trabahong pamilya niya? May sarili ba silang bahay? May kilala ba ang mamagulang niya sa gobyerno? Nakaramdam ako ng kakulangan, ngunit sinubukan kong balewalain ito sa ngiti. Nay, pakakasalan ko siya, hindi ang kanyang pamilya. Agad nakunot ang aking ina at nagsalita ng walang pag-aalangan. Sinasabi ko ito para malaman mo. Kung pumili ng asawa, kailangan mong maganap ng pamilyang katumbas mo. Kung pantay kayo, hindi ka magdurusa ng labis sa hinaharap. Ang pag-asawa sa ordinaryong tao ay magdadagdag lang ng pasanin. Galit na galit ako nun, ngunit naisip ko na basta-basta lang nagsasalita ang aking ina na sa paglipas ng panahon ay may intindihan niya kung sino talaga si Maris, gayon ako kawalang muwang. Nagpatuloy ako sa pakikipagrelasyon kay Maris. Inibig ko siya ng may katapatan ng kabataan at nagpasya akong pakasalan siya. Kahit na maliwanag na hindi pumayag ang aking ina, maging sa araw ng pamamanhikan ay nagbitif pa siya ng nga pang-aapi. Mga babaeng ngayon ay magaling, ang tamis nila ay panakip butas lamang, nasusunog ang aking puso, ngunit sa pagtingin kay Maris na yumuyuko lamang at ngumingiti ng mahina, sinabi ko sa sarili ko na magpasensya pa kaunti. Kapag nanirahan na kaming makasama sa isang bubong, araw-araw ay maunawaan ng aking ina si Maris. Nakasal kami sa isang handaang hindi masyadong magarbo, ngunit mainit. Pagkatapos ng kasal, iminungkahi ko kay Maris na manirahan muna kami kasama ang aking ina. Sa isang banda, malaki naman ang bahay, at sa kabilang banda, bilang isang nag-iisang anak, naisip ko na makatuwirang manirahan ng malapit upang alagaan siya. Hindi tumanggi si Maris, sinabi lamang niya ng tapat, kung ano ang palagay mong pinakamabuti, susubukan kong mag-ayon. Sa pag-alala nito, napagtanto ko na maaring iyon ang unang maling desisyon sa aming pagsasama at kasalanan ko iyon. Sa mga unang araw, hindi gumawa ng gulo ang aking ina. Ngumiti siya at nakipag-usap ng normal sa harap ng iba. Tinatawag niya si Maris na anak at sinasabi sa mga kapitbahay na ang pagdating ng bagong tao sa bahay ay nagpapasaya ng kapaligiran, ngunit sa sandaling naksara ang pintuan, nagbago ang kanyang tono. Sa unang lutuin ni Maris, titinan ng aking ina ang isang kutsarang sinigang at inilapag ang kanyang mangkok, nagdiklom siya. Anong klase ng manugang ito? Hindi marunong magluto. Sino? Walang lasa ang sabaw, amoy hilaw ang isda. Hindi ka ba tinuruan ng iyong ina? Namula si Maris. Nagpaumanhin ng mahiyain at tahimik na bumangon para muling painitinin ang pagkain. Naawa ako sa kanya, ngunit noon ay pinilit kong ngumiti at sinabi, Nay, baka nag-ayon pa lang si Maris, huwag na pong seryosohin, at ganun na. Araw-araw, nagsikap si Maris na pasayahin ang aking ina. Gumising siya ng halos 1 oras bago ako para ihanda ang almusal, maglutong kape, magwalis ang bakuran at magugas ang damit namin ng tatlo. Sa pag-uwi mula sa trabaho, kahit may amoy pang daan, diretso na siya sa kusina. Madalas sa pagbabalik ko ng latte, nakikita ko siyang nahuhugas pa rin ng pinggan, namumula ang kanyang kamay sa malamig na tubig. Nasakit ang aking puso sa pagtingin sa kanya at tinanong ko kung bakit hindi na lang bukas. Ngumiti lang siya, hindi gustong na may maruming pinggan sa gabi. Ang pagkain sa bahay ay nagsimula ring magpakitang kawalan pagkakapantay-pantay na sinubukan kong balewalain. Lagi nang ibinibigay ng aking ina sa akin ang pinakamahusay na piraso ng pritong manok,
sinasabing ang lalaking nagtatrabaho ng husto ay nangangailangan ng maraming lakas. Samantala, si Maris kahit sa pagkain ay pinapalayo para kumuhang sasawan, bumuhos ng sabaw o muling painitinin ang ulam. Isang araw, pagkatapos na ilagay ko ang isang piraso ng kare-kare sa plato ng aking asawa, nagsalita ang aking ina ng may kalahating biro, kalahating seryoso. Hindi naman ganun kahirap ang trabaho niya para kailangang kumain ng marami. Nakaramdam akong galit, ngunit pinigilan ang sarili para hindi gumawang gulo sa hapagkainan. Isang beses ay nakasakit si Maris, napakahina niya at maputla ang kanyang mukha. Ngunit pinabayo pa rin siyang aking inang sahig dahil may darating na panauhin at ang maruming sahig ay nagbibigay ng masamang impresyon. Noong pumasok ako, nakita ko siyang hawak ang mop habang halos natitisod. Nagalit ako at pinahinto ko siya, sasabihin kong ako na ang gagawa. Ngunit ngumiti si Maris, ngiti na mukhang marupok na masisira sa lalong madaling panahon. Ayos lang mahal, kaya ko. Ang pangungusap na iyon ay naiwasan ang alitan ng araw na iyon, ngunit nilunuran din ang aking puso at muli akong pumili na pasensyahan na lang. Maraming beses na naramdaman ko ang kawalan ng katarungan, maraming beses na nasakal ang aking dibdib. Alam kong pinupuna, pinipiga at pinapagawa si Maris ng higit pa sa nararapat. Ngunit lagi akong nag-aaliw sa sarili ko sa pag-isip na mahirap lamang ang aking ina, hindi masama at ayusin ng panahon ang lahat. Naniniwala ako na ang aking pagtahimik ay paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Hindi ko alam na ang aking pagtahimik ang dahan-dahang nagpapaunlad ng lahat ng sama-sama at hanggang isang araw ay sumabok sa anyo ngang isang sampal sa hating gabi. Nang sandaling iyon, hindi ko alam na ang aking pagtahimik ang nagpapalakas loob sa lahat ng ito. Mula ng araw na iyon, sinimula kong sabihin sa sarili ko na kailangang maging mas mapansin, na kailangang mamagitan ng mas tama para hindi masyadong makaramdam si Maris ng pagiging nag-iisa, para hindi masyadong maging mahirap ang aking ina, para maging mapayapa ang bahay. Ngunit hindi ganun kasimple ang buhay. May mga bagay na habang tinatangkang pigilan, lalong lumalaki sa anino, at ang tunay na pagbabago ay dumating ng manganak si Maris ng aming anak, ng araw na nalaman ko na inaasahan ng aking asawa ang isang lalaki. Napakaligaya ko, mukhang masaya rin ang aking ina. Ikinukuwento niya ito sa lahat ng pamilya habang malawak ang ngiti. Patuloy siyang nagsabing pabor ang pamilya at pinakpala kami ng kaninuno. Sa pagtingin sa kanya noon, naniniwala akong makbabago ang lahat. Naisip ko na sa pagdating ng apo na lalaki sa bahay, baka magiging mas malambot ang aking ina, hindi na mapanuri kay Maris. Sino namang matapang na patuloy na tratuhing masama ang isang babay na kahinaan ay nagbigay ng tagapagmana sa pamilya. Ngunit nagkamali ako, hindi lamang hindi naging malambot ang aking ina, naging higit pang mahirap siya kaysa dati. Nagsimula siyang punahin si Maris sa pinakamaliit na bagay, sa pinakamapanupil na paraan, hanggang minsan ay nanginginig ang aking balat. Kakaangal pa lamang ni Maris. Mahina ang kanyang katawan, masakit kahit gumalaw, at kailangan pa niyang gumising sa hating gabi para magpasuso, magpalit ng lampin at pamayapain ang sanggol. Kahit ganoon, sinabi ng aking ina, isang anak lang nanganak, nagpapabayad-bayad na parang reyna na nakahiga buong araw. Noong ako, 3 araw pagkatapos nanganak ay nagbubuhat na ako ng tubig at nagluluto. Sa simula, naisip ko na katulad lamang iyon ngang karaniwang pakahambing ngang matatanda, ngunit sa paglipas ngang panahon, napagtanto ko na wala ni katiting na habag sa kanyang nga salita. Itinuturing ng aking ina ang pangangana ni Maris bilang isang natural na obligasyon. Pagkatapos, kailangan na niyang bumalik agad sa kanyang papel bilang manugang, asawa at taga-pagsilbi. Sa tuwing umiyak ang sanggol, kukunutin ang noo ng aking ina. Sa tuwing makikita niyang nagpapahinga si Maris ng sandali, magdidiklom siya ng may hindi paksang-ayong tono. Ilang gabi na napaka-irritable ni Nico. Ang bagong silang na sanggol ay minsan may kolik, natatakot, o paulit-ulit na umiiyak kung medyo mainit ang pakiramdam.
Sa pagtatangka naming dalawa ni Maris na atsayin siya sa buong silid, naririnig na namin ang pagkakabog ng aking ina sa pintuan. Kayo ba ay hindi makapagpanatag ng bata? Nakakaistorbo naman, tatawanan tayo ng buong barangay. Ang kanyang mariing boses sa gabi ay lalong nakpapamanglaw sa sanggol at lalong umiyak ng malakas. Lagi na lang nakpapaumanhin si Maris. Pasensya na po, Nay, pinapanatag ko siya. Mukhang masakit ang tiyan niya. Ngunit hindi kailanman nasiyahan ang aking ina sa paliwanag. Nginusnos-ngusnos lamang siya at bumalik sa kanyang silid. Iniwan ang mabigat na kapaligiran sa aming maliit na silid. Ilang gabi pagkatapos na mapatulog ang aming anak, lumingon ako at nakita ang namumulang nga mata ni Maris. Ngunit kapag tinanong ko, umiling siya at nagsabing, wala, pagod lang na pagod sa kakulangan ng tulog. Habang lalong madalas akong nakakarinig nito, lalo ring sumasakal ang aking dibdib, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula para baguhin ang sitwasyon. Pagkatapos, isang araw ay hindi sinasadyang narinig ko ang isang pangungusap mula sa aking ina na hanggang ngayon ay naalala ko pa. Nang hapon na iyon, mas maaga akong nakauwi kaysa karaniwan. Sa pagpasok sa bakuran, narinig ko ang aking ina na nagsasalita sa telepono sa likurang beranda. Nagsasalita siya ng mahina, ngunit malinaw. Kung hindi niya kayang tiisin, sigalang umalis siya. Sa bahay na ito hindi natin kailangan siya. Napatigagal ako agad. Ang pangungusap na iyon ay parang nagelo ang aking dugo sa aking isipan. Agad na lumitaw ang larawan ni Maris na nag-isang inaalagaan ang aming anak sa silid. Naalala ko ang kanyang mga gabing walang tulog, ang kanyang pagkain na wala na panggana. Pumasok ako at direktang tinanong, Nay, sino ang tinutukoy ninyo na kung hindi kayang tiisin? Sigalang umalis? Nagulat ang aking ina, ngunit sandali lang. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng matalas at itinanggi. Si kapitbahay na pinag-usapan ko, huwag kang makialam. Ang kanyang mabilis at tiyak na sagot ay hindi nakapagpatahimik sa akin. Sa kabaliktaran, napagtanto ko na nahipo ko na ang isang paksa na hindi na basta-basta lamang isang panandaliang abala, iyon ay isang kaisipan na matagal nang naninirahan sa kanyang ulo at hindi pa iyon ang lahat. Nagsimula ring makialam ang aking ina sa mga usapin ng pera sa bahay. Kahit ako ang nagtatrabaho at nagdadala ng sahod bawat buwan, lagi siyang nakakahanap ng paraan para kontrolin ang magastusin. Kung tumaas ng kaunti ang singil sa kuryente, magtatanong siya. Kung mas malaki ang gastos sa palengke kaysa nakaraang buwan, magrereklamo siya. Kung bumibili si Maris ng kahit ano para sa anak lampin, wet wipes o bitamina, titingnan ng aking ina ang lahat ng iyon. Isang beses, lagi na si Nico ang nagsusuka at payat na payat ang katawan. Isang kakilala ang nagrekomenda kay Maris ng mas magandang gatas na formula. Medyo mas mahal, ngunit angkop para sa mga sanggol na sensitibo. Kaya naman, naglakas loob siyang bumili ng isang lata para subukan. Nang araw na iyon, nakitang aking ina ang latang gatas sa mesa, kinuha ito, tiningnan ang presyo, at agad na naging malungkot ang mukha. Hala naman, anong iniinom ng batang ito para masyadong mahal? Gastos kayo ng gastos tulad ni na tubig. Magano ba ang gikita mo para makagawa ni ganito? Nakatayo si Maris sa kanyang tabi na may anak na nakayakap, namumutla ang mukha. Sinubukan niyang ipaliwanag ng mahinahon na mas angkop ang gatas na iyon para sa sanggol, ngunit ayaw makinig ng aking ina. Pinagpiesto niya ang latang gatas sa mesa na parang nakagawang krimen si Maris. Nasaksihan ko ang lahat, naramdaman ang galit na bumibigkas sa aking dibdib. Maliwanag na nakita ko ang problema. Nakita ko si Maris na lalong napapagod at ang aking ina ay hindi na basta-basta mahirap lamang tulad ng palagi kong ipinagpapaliwanag sa sarili ko. Ngunit kahit noon, wala pa rin akong lakas loob na harapin ito ng buo-buo. Tahimik ko lamang pinayapa ang aking asawa, binibigyan siyang karagdagang pera ng lihim at sinisikap na lumipas ang maaraw. Nakikita ko ang problema, ngunit pinipili kong tumalikod.
Ngunit habang isinasara ko ang aking mamata, lalong napagtanto ko na hindi humupa ang lahat tulad ng inaasahan ko. Sa kabaliktaran, ang aking pagtahimik ay tila nagbibigay nga lakas loob sa aking ina. Samantala, lalong nagsasara si Maris sa sarili. Ang alitan sa bahay ay hindi na limitado sa mga puna sa likod ng saradong pintuan. Nagsimula na itong lumabas sa harap ng mga estranho, ng pamilya, maging ng mga tao na walang kinalaman, at doon ko mas maliwanag na nakita kung paano sinisikap ng aking ina na ipahiya ang aking asawa upang maramdaman nitong estranho siya sa sarili niyang tahanan. Natatandaan ko ng maayos ang isang pagtitipon ng pamilya para ipagdiwang ang kaarawan ng isa sa mga kamag-anak mula sa panik ng aking ama. Nang araw na iyon, dumating ang ilang matito at pinsan para kumain. Kaya naman mula pa sa madaling araw, abala na si Maris sa palengke, nagluluto at naghahanda ng mesa. Siya isang kamayoy nakakayangganakot siya isang kamayoy nagtatatad ng gulay, naglulutong manok, naghahanda ng iba pang pagkain. Nagtatakbo siya ng pabalik-balik na basang-basa ang likod ng pawis. Nang makauwi ako mula sa trabaho, pagpasok ko sa bakuran, nakita ko siyang nagtatangkang ayusin ang maplastik na upuan na magulo ang buhok at malalim na itim ang ilalim ng kanyang mamata. Dahil nang nakaraang gabi ay may nitilaw si Nico, wala pa akong oras para makaramdam ngang habak sa kanya nang marinig ko ang boses ng aking ina mula sa loob. Ang manugang ko iyon ay basta-basta lamang nakikitira, trabaho niya sa bahay lang mag-alaga ang anak at magluto, ngunit palagi siyang mukha na pagod. Sabihin na nating hindi na maganda kung kaya. Naging tahimik ang buong mesa ng may kahihiyan. May ilang nagpanggap na hindi narinig. Ang iba ay binago ang paksa, ngunit ang pangungusap na iyon ay katulad ng hindi nakikitang sampal sa mukha ni Maris. Lumingon ako para tumingin sa kanya. Nagbubuhos siyang sabaw. Natigil ang kanyang kamay ng sandali, pagkatapos ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Ngunit malinaw kong nakita kung paano nanginginig ang kanyang daliri. Sapat na para mapasuka ang aking puso. Umupo ako sa mesa at bago pa man kumuhang kutsara, nagpatuloy ang aking ina. Kalahating biro, kalahating seryoso, mapagamit lang siya para manganak ng anak, swerte na lang na lalaki ang anak, kung hindi, mas malas pa sana. Nagbatawanan ng mahiyain ang isa, pinilit ng iba siyang tumigil at kumain, ngunit hindi maaring isantabi ang pangungusap na iyon. Ito ay isang insulto, winasak nito ang lahat ng pagsisikap, pasensya, mga gabing walang tulog, at mabilis na pagkain ni Maris ginawa itong walang halaga. Iniwanan si Maris ng isang malupit na papel, manganak. Inilapag ko ng malakas ang aking kutsara at tinidor sa mesa at sa unang pagkakataon ay nagsalita ako sa harap ng buong pamilya. Nay, huwag na po ninyong ganyanin, naging ganap na katahimikan. Lumingon ang aking ina ng matalas sa akin. Nagningning ang kanyang mamata. Ano? Nagtatanggol ka na ngayon para sa iyong asawa? Sinubukan kong manatiling kalmado. Hindi ako nagtatanggol ng sinuman. Ngunit si Maris ay hindi basta-basta nakikitira. Nagtatrabaho siya buong araw at nakikita itong lahat. Tumawa ang aking ina ng mapait at matalas. Siyempre nagtatrabaho buong araw. Nagtatrabaho ng nga gawaing babae sa bahay lang ay tinatawag na tagumpay na. Ikaw ang nagtatrabaho sa labas para mapabuhay ang buong pamilya. Kung hindi siya nakikitira, ano nga ba siya? Mula ng araw na iyon, ganap na nagbago ang kapaligiran sa bahay. Ang oras ng kainan ay hindi na oras ng kainan, kundi pagtatangka na maupo ng makasama sa isang mesa. Hindi nagsiscreech araw-araw ang aking ina, ngunit ang kanyang pagtahimik, ang kanyang paraan ng pagtingin kay Maris mula itaas pababa, ang sinadyang buntong hininga sa tuwing nakaupo, ang kanyang manugang para kumain, lahat ng ito ay lumilihan na kakasalin na kapaligiran. Isang araw na pag-uwi ko mula sa trabaho, nahanap ko na ang mesa ay nakaayos na, ngunit walang nakukuwentuhan. Narinig lamang ang tuyong tunong nga kutsara at tinidor na sumasalingsam nga pinggan malamig na tunog. Nagsalita ng mas kaunti si Maris. Noon kahit pagod, lagi siyang nagtatanong,
Kumusta ang trabaho mo ngayon? Pagod ka ba? Gusto mong magdagdag ng kanin? Ngunit bandang panahon na iyon, isinasa ilalim na lamang niya ang pagkain ko ng tahimik at kumakain ng nakayuko. Nakita mo yan, sabihin nga aking ina kapag ganoon si Maris, mukha siyang nagdadamdam. Sino sa bahay na ito ang may utang sa kanya para magmukha siyang ganyan? Nagagalit ako sa pakikinig nito. Ngunit sa tuwing kumukubot ang aking no, binibigyan ako ng aking inang mapahamingang tingin na parang hinihintay kung ano ang matatapang kong sabihin. At may isang maliit na insidente na natatandaan ko pa rin. Nang araw na iyon, naghahanda si Maris ng tubig paligo para sa anak sa kusina. Marahil dahil pagod na ang kanyang magabraso, hindi niya sinasadyang matamaan ang isang metal na timba. Nabuhos ang mainit na tubig sa sahig. Ordinaryo lamang iyon, sino mang nag-alaga ng sanggol ay maaring makaranas nito, ngunit pumasok ang aking ina ng sandaling iyon. Nang hindi man lang malaman kung ano ang nangyari, sumigaw agad siya sa harapan ni Maris. "Sloppy ka talaga, gusto mo bang masunog ang apo ko?" Napatigagal si Maris na maputla ang mukha at nagmadaling yumuko para linisin. Nakatayo ako sa pintuan ng kusina at hindi na makapigil pa. "Nay, tama na." Hindi niya sinadya. Lumingon ang aking ina ng matalas na may mariing boses. "Hala, matapang ka na ngayon sa iyong ina dahil sa babaeng iyon. Pinalaki kita ng maraming taon, pinag-aral, binigyan ng tirahan, at ngayon lalaban ka sa akin para sa kanya." Ang emosyonal na pagmamaliit na gamit ang salitang pag-aalaga ay palagi akong nagpapatigagal. Lahat ng salitang gustong sabihin ko ay nakapagsakit sa aking lalamunan. Iyon ang pinakamasakit sa akin sa lahat na oras na iyon. Sa isang banda, ang aking inang pinalaki, ako nang nag-isa pagkatapos na mamatay ang aking ama. Sa kabilang banda, ang aking asawang araw-araw ay namumuhay sa kahihiyan at pagtahimik para sa akin. Sa tuwing sinisikap kong ipagtanggol si Maris, naririnig ko ang aking ina na nagpapaalala sa akin ng lahat ng ginawa niya para sa akin. Sa tuwing gustong sumuko sa aking ina, nakikita ko ang mga retiradong mata ni Maris. Naipit ako sa gitna, at habang lalong naipit, lalong nasasaktan ko silang dalawa. Isang gabi na natulog na ang aming anak, umupo si Maris sa gilid ng higaan ng matagal bago magsalita sa napakahinang boses na parabang natatakot na may makarinig. "Paano kung lumipat tayo, mahal?" Lumingon ako para tumingin sa kanya. Mas payat ang kanyang mukha, malalim na mga mata, ngunit wala namang bintang sa kanyang boses, pagod lang. Naintindihan ko na ang pangungusap na iyon ay hindi basta-basta nakmula sa pag-isip. Matagal na niya itong pinigil. Gayunpaman, sa halip na agad na tumango, natahimik ako, natatakot sa aking ina, sa kanyang kagalitan, sa kritisismong pamilya, sa tata na anak na iniwan ang kanyang ina para sa asawa. Ang takot na iyon ay nakpag-alangan sa akin, at ang pag-alang iyon ay katulad ng isa pang saksak para kay Maris. Para magpalala pa ang sitwasyon, nagsimulang paulit-ulitin ng aking ina ang isang pangungusap na parang nais nitong itanim sa aming ulo. "Bahay na ito ay sa akin." Sinasabi niya ito kapag galit, kapag nagagalit, maging nang walang nagtatanong. "Maari kayong manirahan dito. Maganda. Kung hindi ninyo gusto, umalis kayo. Ngunit tandaan, bahay na ito ay sa akin." Napagtanto ko na iniingatan niya ang sertipiko ng bahay ng napakamabuti sa kanyang aparador. Hindi pinapayagan ang sinuman na hawakan ito. Noon, hindi ko iyon pinagbigyang pansin, ngunit sa paglipas ng panahon, ang bahay na ito ay sa akin ay narinig ko ng higit na katulad ng babala kaysa ordinaryong komento. Ang bahay na naging lugar ng kanlungan ay naging isang palayok ng presyon para sa akin. Bawat salita, bawat tingin, bawat tensyonado na hapunan ay katulad ng maliit na apoy sa ilalim nito. Alam ko na isa lang pang maliit na bagay ang kailangan gaano man kaliit para sumabog ang lahat. Hindi ko naisip na naghihintay lamang ang lahat para sa huling patak na magpapaungang lahat.
Sa paglipas ng panahon, naramdaman ko na ang nakakasakal na kapaligiran sa aming bahay ay hindi na isang bagay na maaring ayusin ng ilang salitang pangalif, parang lubid na hinahawakan ng mahigpit, nahihintay sa tamang sandali para masi. At ang gabing nangyari ang lahat ay hindi isang sorpresa. Iyon ay resulta nga araw ng tahimik na pang-api, lalo na sa mga araw na talagang pagod na pagod si Maris. Ilang araw bago noon, paulit-ulit na naglalagnat si Nico. Isang batang kaabot pa lamang ng 1 taon na nagigising na umiyak sa hating gabi na mainit ang katawan. Pagkatapos uminom ng gamot, matatagal ng muling mayrita. May mga gabi na ikaw at ang iyong asawa ay sabay na inaalagaan siya ng halos umaga nang hindi mapanatag. Hindi ako makakagising ng magdamag dahil sa trabaho, ngunit si Maris ang halos buong oras ay nag-akay sa kanya. Nakaupo siya nang nakakabit sa ulo ng higaan na antok at malakit ang buhok sa pawis. Nakpapalitan siyang pagpupunas ng kanyang katawan ng tuwalya, paghahanda ng boteng gatas, pagsukat ng kanyang temperatura o pagpapalit ng lampin. Natatandaan ko ng maayos ang hapon na iyon. Nang makawi mula sa trabaho, maingat kong binuksan ang pintuan ng silid at nakita si Maris na nakatulog nang nakaupo sa tabi ng higaan ng anak. Isa sa kanyang makamay ay nakapatong pa rin sa tiyan ng sanggol. Para bang natatakot na kung bawiin niya ito, magigising ito. Nakakabit ang kanyang ulo sa gilid ng higaan. Ang kanyang pagod na mukha ay nagpapasako ng aking puso. Nakatayo ako sa pintuan ng silid na nasakal ang lalamunan. Bilang isang asawa, ang pagtingin sa iyong asawa sa ganoong kondisyon ay napakasakit. Ngunit kahit na masakit, hindi ko pa rin alam kung ano ang kailangan kong gawin para ganap na mabago ang sitwasyon. Bata pa rin ako sa aking pag-isip na naniniwala na kung magtitiis pa kami kaunti, lahat ay lilipas. Nang gabing iyon, matagal nang naktitining ang kapaligiran sa bahay. Ang aking ina ay naglalakad ng pabalik-balik sa sala, tinitingnan ang hindi pa natutuping damit ng anak, ang palanggana na may maligamgam na tubig sa sulok ng kusina at nagdidiklom ng ilang beses nang may hindi pagsang-ayong tono. Hindi siya nagsasalita ng malakas, ngunit ang kanyang paraan ng pagtingin at paghinto ay sapat na para magpagipon ng sinuman. Nang lumabas si Maris mula sa silid na nakaakay ang anak para kumuhang malinis na tuwalya, naktipon ang aking inang tanong na kahit mahinahon ay nakakasakit. Paano naman ba ang bahay na ito at magulo ng ganito? Napatigagal si Maris nang nakaakay ang anak at sumagot ng may mahinang boses. Naglalagnat siya, Nay. Hindi pa ako nakakayos ng lahat. Kapag natulog na siya, ayusin ko. Hindi agad sumagot ang aking ina. Tiningnan niya siya mula itaas pababa ng malamig. Pagkatapos ay nagsalita siya. Anong klase kang manugang? Buong araw na sa bahay, nag-alaga lang ganyan, hindi pa kaya. Ang pangungusap na iyon ay hindi bago, ngunit sa ganoong sitwasyon, katulad ng karayom na tinusok sa sugat, isang babae na kakaangal pa lamang, ilang gabi na walang tulog, nakaakay ang batang may sakit at sa mata ng aking ina, isa pa rin siyang babae na buong araw sa bahay lamang. Hindi sumagot si Maris. Yumuko siya tulad ng dati at habang pinapanatag ang kanyang anak, sinubukan niyang ayusin ang mga bagay na nakakalat sa mesa. Tiningnan ko siya ng sobrang pagkabalisa kaya ngayon ay hindi na ako matatahimik tulad ng dati. Nagsalita ako ng mas mabigat kaysa karaniwan. Nay, tama na po, nag-aalaga si Maris ng batang may sakit. Pagkatapos kong sabihin ito, para bang sumandali ang silit, lumingon ang aking ina sa akin. Hindi siya agad sumigaw. Binigyan niya akong kakaibang tingin, napakamalamig, para bang isa-isang kinukuhain ang bawat salitang sinabi ko. Ang katahimikang iyon ay ang pinakanatakot ko, hindi siya naktalo. Hindi niya inilabas ang lahat ng kanyang managawa para sa akin. Hindi siya umiyak tulad ng dati. Ngumiti lamang siya ng manipis at bumalik sa kanyang silid. Ang salubing iyon ay lalong nag-abala sa akin kaysa sa anumang sigaw. Dahil naintindihan ko na pinipigil na aking ina ang sarili, at ang anumang matagal na napigil ay karaniwang sumisabok
ng may nakakakilig na lakas. Nang gabing iyon, hindi bumuti si Nico. Sa kabaliktaran, tumaas ang kanyang laknat, mainit ang ulo niya, namula ang mukha at tuyo ang labi. Inaalagaan siya ni Maris sa paligid ng silid hanggang nanginginig na ang kanyang paa. Nagpapalitan kami ngang pagsukat ng kanyang temperatura, paglalagay ng basang kompres sa kanyang at pagbaba sa kusina para kumuha ng tubig. Ang maliit at malikabok na silid na may amoy gamot para sa lagnat, rubbing alcohol at natapon na gatas ay nakakasalin. Sa labas, ang mainit na hangin ng walang nikatiting na simoy ay lalong nagpapabigat ng loob. Talagang nasa limitasyon na si Maris. Nakita ko siyang nag-aakay ng anak na nanginginig ang kanyang braso. Minsan nawalan siyang balanse at kailangan pang sumandal sa aparador para hindi mahulog. Lumapit ako para tulungan siya, ngunit umiling siya at bumuhos. Ayos lang, kaya ko. Ngunit malinaw na narinig ko sa kanyang boses ang pagod ng isang taong nakarating na sa kanyang hangganan. Hindi huminto ang iyak ng bata. Ang kanyang iyak ay parang drill sa ulo. Biglang-bigla, napakalalim ang aking pagtingin sa kalagayan. Kung magpapatuloy pa ito, ang bahay na ito ay hindi na magiging bahay. Wawasakin nito ang aking asawa, ang aking anak, at maging ako rin. Bago pa man ako makasalita ng anuman, bumukas ang pintuan ng silid sa kabilang bahay. Lumabas ang aking ina na may naktatanging muka at nagningning na mga mata sa kakulangan ng tulog. Ngunit ang nagpakiabot sa akin ay hindi ang kanyang ekspresyon kundi ang pangungusap na sinalita niya bago lumapit kay Maris. Nagsalita siya habang nagnangalit ang ngipin para bang isinusuka ang mga salita. Ang taong walang hiya, kung hindi turuan, hindi malalaman ang kanilang lugar. Napatigagal ako. Hindi manugang napabaya kundi mga taong walang hiya. Ang paraan ng pagtukoy niya sa aking asawa noon ay hindi na isang bugsong galit. Ito ay isang insulto na ugat sa kanyang paraan ng pag-isip, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya. Isang taong sa tingin niya ay mas mababa, na kailangang turuan, na kailangang talunin para malaman ang kanyang lugar. Kailanman ay hindi ko ito nakita ng ganong kaliwanag. Lahat ng nyari pagkatapos ay nagaganap sa loop ng isang kisap mata. Ngunit ang pangungusap na iyon ang natatatak sa aking isipan. Dahil nang sandaling iyon ay naintindihan ko na ang aking ina ay hindi na basta-basta mahirap lamang o may masamang ugali. Ito ay sistematikong pang-api. Ang paraan ng pagtingin niya kay Maris mula sa simula ay pag-abang ng pagkakataon para ipakita ito sa pinakamalupit na anyo. Nang sandaling iyon din, nagdesisyon akong hindi ko napahihintulutan ang aking asawa at anak na magdusa pa. Muling sinara ko ang pintuan ng silid at lumingon sa loob. Nanahimik ang likod ko sa galit. Ang maliit na silid ay naging tahimik na sumisid. Ang iyak ni Nico na puyos at hinahabol ang hininga at ang mabilis na pahinga ni Maris lamang ang narinig. Lumingon ako sa aking asawa at para bang napisigas ang aking puso. Sa kanyang kaliwang pisngi, maliwanag pa ang bakas ng sampal, namumula at namumaga. Malinaw na nakikita ang 5 daliri. Namumula ang mamata ni Maris, basa ang kanyang mapilik mata. Ngunit hindi siya sumisigaw o umiyak tulad ng inaasahan. Niyakap lamang niya ng mahigpit ang aming anak. Para bang kung kakaunti niyang luwagan ang kanyang yakap, parehong mabibigo sila. Lumapit ako at kinuha ko ang anak mula sa kanyang yakap. Mainit pa ang katawan nito, paos at habol ang iyak. Inihiga ko ito sa higaan. Mabilis na binasa ko ang tuwalya at maingat na pinunasan ang pisngi ni Maris. Nagulat siya marahil dahil sa sakit at hapde. Nasakal ang aking lalamunan. Sa isang banda, ang namumulang bakas sa mukhang aking asawa. Sa kabilang banda, ang aking anak na mahigit 1 taon na may sakit at walang tigil na umiiyak. Ito ang aking pamilya. At sa bahay ding ito, sila ay tinatrato na parang walang karapatang magpahinga kahit saglit. Nagsimula akong mahanda ang kamot para sa laknat na anak. Abala ang aking makakamay, ngunit mahulo ang aking isipan. Nakaupo si Maris sa gilid ng higaan, nakakabit sa dingding, nanginginig pa rin ang kanyang kamay.
Sa unang pagkakataon, pagkatapos ang lahat ang nangyari, hindi ko narinig ang kanyang pangungusap na kaya ko. At dahil nga hindi niya ito sinabi, mas malalim ang aking naramdamang sakit. Isang babae na sanay sa pagpigil ng sarili nang sa pinakamatinding sandali ay wala na siyang masabi kahit sa sarili niya, nangangahulugan na itinulak na siya ng higit sa kanyang limitasyon. Nang ibigay ko ang gamot sa anak, lumingon ako sa kanya. Nakayuko si Maris at lumabas ang nakapupuwing na boses mula sa kanyang lalamunan. Huwag mong buksan ang pintuan. Ngayong gabi ay sobrang takot ko. Isang pangungusap lamang ngunit katulad ng kutsilyo na itinusok sa aking dibdib. Takot. Ang aking asawa mismo ang nagsabi ngang salitang iyon. Hindi malungkot, hindi insulto kundi takot. Nangangahulugan iyon na ang babaeng kasama ko sa buhay ay hindi na nararamdamang ligtas sa bahay na ito. Natahimik ako ng ilang segundo, naramdaman ang halong pagsisisi at kapaitan na umakyat sa ulo. Sa labas, tulad ng inakala ko, nagsimulang kumabog ang aking ina sa pintuan. Tunok buntuhan ang kabok, tuyong natutulok sa kahoy, umanghal sa kabi. Ang maring boses niya ay tumataas ng walang hiya. Buksan, pinalayas mo ang iyong sariling ina dahil sa isang babay. Wala ka bang kahihiyan? Nakapit ako ng aking makamao. Bawat sigaw ng aking ina ay nagpapatakot kay Nico. Tumutunggal siya at muling umiyak ng malakas. Agad na niyakap siya ni Maris, nanginginig habang sinisikap na panatag siya. Lumapit ako sa pintuan ngunit hindi binuksan. Nakatayo ako roon, tinitignan ang kahoy na pinto na naghihiwalay sa aking ina at sa akin, at nagsalita ng may mataas na boses sa mababang tono ngunit malamig tulad ng yelo. Bukas na po kayo bumalik sa inyong silid, Nay. Bukas natin pag-usapan ito ng mahinahon. Maaring hindi ko rin inaasahang makakasalita ng ganoong boses, walang sigaw, walang pagtaltalan, ngunit may katibayan na parang may nabali sa loob ko. Ngunit ayaw huminto ng aking ina. Nararamdamang tinanggihan, lalong nagalit siya. Nakatayo sa labas, sadyang sumisigaw ng malakas para marinig ng mga kapitbahay sa kanan at kaliwa. Talagang walang kwentang manugang, kakaanak lang isa, ay akala mo may karapatan na siyang turuan ang kanyang biyanan. Malas pa naman akong isang sumpit ang pinapasok ko sa bahay. Bawat salita ay pumapasok sa pintuan. Iyon ay isang insulto na nagsusunong mukha. Lumingon ako at nakita si Maris na niyayakap ang aming anak habang umagos ang luha sa kanyang pisngi. Iyon ay hindi na iyak dahil sa sakit ngang sampal kundi iyak ngang isang taong ninakaw ang kanyang dangal sa harapan ng kanyang asawa at anak para sa isang taong pinaktabuyan ng may-ari ngang bahay. Kinuha ko ang anak mula sa yakap ni Maris, inihiga ito sa tabi ngang unan at umupo sa harap niya. Yumuyuko siya, nakayukong ang nabalikat, mukhang napakailiit at walang lakas. Hinawakan ko ang kanyang malamig na mga kamay at nagsalita ng dahan-dahan, salita sa salita. Bukas, kung ganyan pa rin ang Nay, lilipat tayo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako susuko. Itinaas ni Maris ang kanyang mukha, namumula ang mata, para bang hindi makapaniwala sa narinig niya. At alam ko na hindi iyon basta-basta pangako para sa sandali lamang. Sa pagkakataong ito ay seryoso ako dahil kung susuko pa rin ako tulad ng dati, hindi na ako karapat-dapat na maging asawa o ama. Ilang sandali pa, humupa ang masigaw sa labas. Nakapag-isip akong nakabalik na ang aking ina sa kanyang silid. Ngunit halos hating gabi na, nang kakatapos ko lang na makatulog, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Maingat na umupo ako, pinigilan ang aking pahinga. Sa puwang ng pintuan, narinig ko ang aking ina na umiiyak habang nakikipag-usap sa telepono. Nagsasalita siya ng mahinahon, ngunit malinaw. Kinakampihan niya ang asawa niya at tinaboy niya ako sa bahay. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na pinalaki ko siya, ganito ang kabayaran, napatigagal ako. Pala, hindi lamang siya nagagalit, nag-ayos na siyang sarili niyang bersyon. Inihahanda ang isang kwento kung saan siya ang biktima, at si Maris at ako ang dalawang anak na walang utang na loob. Bumalik akong humiga, ngunit hindi na nakatulog. Biglang nagliwanag ang screen ng aking telepono.
Isang bagong mensahe mula kay Tita Lita, ang kapatid ng aking ina. Ilang salita lamang, ngunit punong bala. Bukas pupunta ako riyan para malaman ng babaeng iyon kung ano ang nararamdaman. Nabasa ko at binasa ulit ang pangungusap na iyon, nanginig ang lamig sa aking likod. Sino ang tinutukoy niya na babaeng iyon? Alam ko ng eksakto. Hindi ako kundi ang aking asawa. Nangangahulugan iyon na pagkatapos ng isang tawag sa telepono, isinama ng aking ina ang ikatlong partido, handang gawing pahatol ng maraming tao ang isang problema ng pamilya. Pininturahan ko ang screen at lumingon kay Maris. Natutulog siya, niyayakap ang aming anak. Mabakas ng luha pa rin sa kanyang pisngi. Naupo ako sa kadiliman, nakikinig sa tik na orasan sa dingding sa sarili kong tibok na puso. Alam ko na ang bukas ay hindi na lamang usapin sa lupngang apat na dingding. Ito ay magiging tunay na labanan, isang labanan kung saan, kung muli akong susuko, ang aking asawa at anak ay muling matatapak-tapakan ng mulit at mulit. Nang gabing iyon ay hindi na ako nakatulog. Nakahiga lamang ako roon, tinitignan ang aking asawa at anak na nakalulon sa higaan at nangako sa sarili ko na sa pagkakataong ito ay hindi na ako aatras. Bagong sikat pa lamang ang araw nang marinig ko ang matinig sa sala, halos hindi ako nakatulog ng magdamag. Sa tuwing magsisimula akong makatulog, magigising ako nang nabigla ng galaw nga anak na ubo nga aking ina sa beranda ng pag-aalala na nakakasakal ng dibdib. Nang marinig ko ang mga taong nagsasalitang mahinahon sa labas, alam ko na naging katotohanan ang aking kinatatakutan. Maingat na nilisan ko ang braso ni Maris na nakayakap sa aming anak at bumangon para buksan ang pintuan. Nang bahagya ko itong mabuksan, nakita ko ang aking ina na nakaupo sa gitna ng sofa. Namaga ang kanyang nga mata, buhay-buhay na itinahing ang buhok at perpektong malungkot na ekspresyon. Mukha ng isang nagdaan ang buong gabi sa paghihinagpis. Sa kanan niya ay si Tita Lita, ang kanyang kapatid na kilala sa matanaw na dila. Sa isang upuan malapit sa pintuan ay si Kuya Boy, ang aking pinsan, isang lalaking matangkad na may masamang ugali na mahilig ipilit ang kanyang kalooban sa kanyang marahas na boses. Ang bahay sa Bukang Liwayway ay nagtataglay ng malamig na kapaligiran ng isang korte. Hindi na kailangang sabihin ng sinuman, ngunit naintindihan ko na hindi sila nandito para mag-ani o aliwin. Dumating sila para intimidahin o mastiyak, para bigyan ng legitimidad ang bersyon ng aking ina na siya ay biktima at kami ni Maris ay 2 taong walang utang na loob. Nang lumabas ako, si Maris na may anak na nakaakay ay napatigagal sa likod ko. Maputla ang kanyang mukha. Hindi siya nagsasalita, niyayakap lamang si Nico ng mahigpit. Para bang iyon ang isang tagapagsalba niya. Si Tita Lita ay direkta agad na nagturo sa akin ng walang pag-atubili. Napakagaling ngang ginawa mo. Pagkakasal mo ay itinaboy mo na ang sarili mong ina sa bahay. Lalaki kang katulad mo, mapapahamak ka balang araw. Ang unang pangungusap na iyon ay katulad ng balde ng maruming tubig. Bago pa man ako makasagot, sumusulong si Kuya Boy habang tinatampalan ang kanyang hita. Anong klaseng manugang ito na pinabayaang hindi makatulog ang biyanan buong gabi? Kung may respeto ka pa, lumuhod ka at humingi ng patawad. Siguro sa ganon ay mapapayapa ang lahat. Sa pakikinig sa salitang lumuhod, kumukulo ang aking dugo, ngunit ang pinakamasakit ay ang reaksyon ni Maris. Naramdaman ko na nanginginig ang kanyang braso na nakaakay sa anak. Natatakot siya at napipinsala, ngunit nginungiya ang kanyang labi para hindi maiya. Marahil ang isang naisip niya ay huwag matakot ang kanyang anak. Isang babae na may batang may sakit na nakaakay sa pintuan ng kanyang sariling silid, pinipilit na lumuhod tulad ng isang kriminal. Kahit ang pag-isip nito ay nagpapasakit ng aking lalamunan, nagsimula ang aking inan kanyang karaniwang drama. Yumuko siya at sa nagrereklamo na boses, para bang siya ang pinahihirapan, ay nagsalita, matanda na ako. Gusto ko lang matulog ng mapayapa, ngunit hindi iyon pahintulutan, nilait ako sa sarili kong bahay. Kahapon, binigyan pa niya ako ng pera para daw lumipat sa isang inuupahang bahay. Sabihin mo sa akin, anong anak ang gagawan nun sa kanyang ina? Habang nagsasalita,
Nakpunas siyang kanyang naluha na parabang nakdurusa ng labis. Tumango-tango si Tita Lita sa tabi niya at tiningnan ako ni Kuya Boy ng ekspresyong parabang handang lumundak sa akin. Natahimik ako ng ilang segundo. Hinayaan ang silid na maging tahimik. Agad na nakukunot ng kilay si Tita Lita ng ilang beses. Maaring nagulat na ako ay nangahas na sabihin ito ng hayagan, ngunit saglit lamang ang kanyang pagkagulat. Agad siyang tumanawa ng pang-uyam. Bakit manugang naman siya Kailangan niyang maktiis. Ang iyong ina ay matanda na. Kung nagalit siya ng kaunti, ano ang masamang doon? Kung hindi makayang maktiis, ang isang manugang, para saan siya? Ang pangungusap na manugang naman siya, magtiis ay katulad ng bakal na mainit sa aking ulo. Para sa kanila, dahil lamang sa status nito bilang manugang, ang pagiging nilait, pinagsabihan, maging sinapalmak ay isang bagay na dapat niyang tanggapin. Tiningnan ko ang aking tita, hindi mataas ang boses ko, ngunit matibay. Ang magtiis ay hindi nangangahulugang pahintulutang sapat na masampal. Naging mahigpit ang kapaligiran, marahil hindi ko na nakikilala ang sarili ko. Hindi na iyon ang boses ngang isang anak na sinisikap na payapain ang sitwasyon, kundi ang boses ngang isang lalaking nakatayo sa harapan para protektahan ang kanyang asawa at anak. Tumayo si Kuya Boy na may mukha na hindi magkamit, sumusulong ng isang hakbang. Matapang ka talagang magsalita ng ganyan sa mga nakatatanda. Hawakan ko na ang iyong asawa at turuan kong magalang. Sa sinabi niyang iyon, naramdaman kong umurong si Maris ng isang hakbang. Nagulat si Nico sa sigaw, natakot at muling umiyak. Ang iyak ng sanggol ay pumutol ng tensyon. Ngunit kakaiba naman, ang unang nagreaksyon ay ang aking ina. Kumubot ang kanyang noo at sigaw niya. Tama na ang ingay sa bahay na ito. Lumingon ako sa namumula na mukha ng aking anak at isa lamang ang aking naisip. Tama na. Sumusulong akong isang hakbang, inilagay ang aking sarili sa pagitan nila at ng aking pamilya. Si Maris sa likod ko ay nagsisikap na panatag ang anak na humihingal ang pahinga. Napatigagal ako, tiningnan ang aking ina, ang aking tita, ang aking pinsan at nagsalita ng mabigat. Simula ngayon, ang mga problema sa bahay na ito ay ayusin ko na mismo. Salamat sa inyong pagmamalasakit, ngunit ngayon ay umuwi na po kayo. Pagkatapos kong magsalita, naging tahimik ang silid. Nagbukas ang bibig si Tita Lita para insultuhin. Ngunit nagpigil siya. Tiningnan niya ako ni Kuya Boy ng halong tingin. Marahil hindi niya inaasahan na maging gasinong matapang ako at ang aking ina ay napatigagal. Tiningnan niya ako tulad ng isang estranyo. Hindi na ang galit ng nakaraang gabi kundi ang tingin ng isang taong napagtanto na ang anak na inakala niyang nasa ilalim ng kanyang kontrol ay nakaalis na sa kanyang nakamay. Nakatayo akong tahimik. Naririnig ang tibok ng aking puso, ang pinagalang na iyak ng aking anak sa likod ko, ang mabilis na pahinga ni Maris. At alam ko na mula ng sandaling iyon, wala ng paraan para bumalik. Nang matapos akong magsalita, ang kapaligiran sa sala ay naging napakamakapal, para bang may nagbuhos ng molten lead. Tiningnan ni Tita Lita ang nanginginig niyang manggadaliri sa ilang segundo at nakitang hindi ako umatras, mabilis siyang nagbagong taktika. Hindi na niya ako inatake, lumipat siya kay Maris. Sa mariing at mapangaping boses, nagsalita siya, ang mababaeng kakaanak lang ay mahilig gumawang drama. Sino ang makapagpapatunay ng sinabi niya kagabi? Sino ang may ebidensya? Sa pakikinig nito, tumawa ako. Hindi tawang kasiyahan, malamig na tawang isang taong nakarating na sa kanyang limitasyon. Hindi na ako naktalo. Lumingon ako at direkta akong naktungo sa maliit na aparador malapit sa mesa. Isang lugar kung saan isang lumang telepono ang nasa sinisinipan pa mula kagabi. Tiningnan ko akong lahat, hindi naunawaan kung ano ang gagawin ko. Kinuha ko ang telepono, binuksan ito. Ang aking makamay ay hindi nanginginig tulad ng naisip ko. Naglagay ako na akatagong camera application sa teleponong iyon, ilang buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos na ilang beses na nagsabi, si Maris na ininsulto, siyang aking ina,
nang walang dahilan at hindi ko alam kung kanino ang dapat na paniwalaan. Naisip ko lamang ito bilang pag-iingat para malaman ang katotohanan kung may mangyaring bagay. Hindi ko kailanman naisip na isang araw ay gagamitin ko ito sa harapan ng aking pamilya lalaban sa sarili kong ina. Bumalik ako sa gitnang sala, inilapat ang telepono sa mesa at pinagana ang recording mula kagabi. Nagliwanag ang screen, hindi na kailangang maganap ng matagal, malinaw na lumabas ang eksenang iyon. Si Maris na nakatayo na nag-akay sa anak, kaunting galaw. Umiyak ang bata. Naglalakad siya ng pabalik-balik at pagkatapos ay bumasag ang aking ina mula sa kanyang silid. Ang mariing boses at mabilis na pagangat ng kanyang braso, ang tunok ng tuyong sampal ay lumabas sa maliit na speaker ng telepono ngunit matalas. Narinig ko na iyon ng isang beses ng gabing iyon, ngunit ang paningin nito muli ay naramdaman ko ang galit na sumasalin sa aking dibdib. Naging ganap na katahimikan ang silit. Si Tita Lita na kani-kanina pa ay may mga kamay sa baywang ay hindi sinasadyang ibinaba ang maito. Napatigagal si Kuya Boy sa gitnang sala. At si Maris na nakalulon ng may anak sa gilid ng higaan ay tumingin mula sa silid na may nakakabit na labi at maputlang mukha. Hindi tiningnan ng sinuman ang iba, hayaan ko lang ang video na tumakbo. Sa recording, pagkatapos ng sampal, hindi sumagot si Maris. Hindi siya naging walang galang tulad ng kahinaan na kahinaan lang sinabi ni Tita Lita. Napatigagal lamang siya nang niyayakap ang kanyang anak habang umagos ang luha sa kanyang pisngi at natatakot ang bata. Namutla ang mukha ng aking ina, ngunit ang pagkagulat niya ay nagtagal lamang ang ilang segundo. Agad siyang nagtaas ng boses para ipagtanggol ang sarili na para bang ang pagsigaw ng mas malakas ay makakaangganyo ng katotohanan na kahinaan lang lumabas sa screen. Hindi iyon sinadya, sumagot siya muna. Kaya nagalit ako, matalas at pabigla ang boses niya, hindi agad ako sumagot. Binalikan ko ng kaunti ang video at tinaasan ang volume. Sa recording bago ang sampal, isa lamang ang sinabi ni Maris. Napakahinahon na kung hindi mo binibigyang pansin ay halos hindi maririnig. Nay, pababain na lang po natin ang boses para makatulog si Nico. Ang pangungusap na iyon ay umangal sa tahimik na sala. Mahinahon, ngunit mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Sinira nito ang lahat na alibi ng aking ina hanggang sa puntong wala nang makapagtatanggol pa sa kanya. Tiningnan ko ang mukhang aking ina at nang may mabigat na boses ay tinanong ko, salita sa salita, hindi sinasadyang sampal o maramihang buwang ng pagpigang isang tao na magtiis, hindi rin ba sinasadyang? Hindi isinigaw ang tanong, ngunit napakabigat ng bigat nito hanggang parabang niduriin ang hangin sa silid. Nagbukas ng bibig ang aking ina para sumalungat, ngunit si Tita Lita ay wala ng parehong arogansya tulad ng kanyang simula. Nagukunot siya ng ilang beses at ibinaling ang kanyang tingin maliwanag na walang masalita para ipagtanggol siya. Nang sandaling iyon, nagsalita si Maris. Hindi na siya umiyak, hindi nanginginig tulad ng dati. Paus ang kanyang boses sa kakulangan ng tulog at sakit. Hindi ako naging walang galang sanay. Mula nang dumating ako sa bahay na ito, nagtiis ako. Kung nakamali ako, maari po kayong magalit sa akin, ngunit wala kayong karapatang sampalin ako sa harapan ng aking anak. Kung sobrang galit po kayo sa akin, hihilingin ko ng pahintulot na hindi na kami manirahan ng makasama. Lumingon ako sa aking asawa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nagsabi si Maris ng ganon sa harapan ng lahat. Wala na siyang asawang ang tanging alam, ay yumuko at magtiis, at marahil ang katahimikang iyon ang nagpahirapan sa aking ina. Nakabok siya sa mesa ng may kamay, tuyong tunok na umangal sa silid. Namula ang mukha niya at ang tono niya ay lumipat mula sa pagtatanggol patungo sa mapanghamon na kapaitan. Kung gusto mong itaboy ako, sige. Ngunit ang bahay na ito ay nasa pangalan ko. Ako ang magpapasiya kung sino ang titira rito at sino ang patataysikin. Ito ang karapatan ko. Ang pangungusap
na iyon ay katulad ng pukpok ng martilyo sa gitna ng bahay, lumingon akong mabilis sa aking ina. Palagi niyang ginagamit ang bahay na ito ay sa akin sa kanyang ngabugsong galit, ngunit palagi na bilang pahiwatig paraan ng pag-intimidate kapag wala pang ibang tao. Ngayon, sa unang pagkakataon, hayagan niya itong sinabi sa harapan naga aking tita, aking pinsan, si Maris at ako tulad naga isang deklarasyon naga giyera. Tiningnan ko siya ng hindi nakukunot at tinanong, salita sa salita, ano ang sinabi niyo ngayon? Itinaas niya ang kanyang mukha, para bang isang beses na nabali ang kanyang maskara, wala nang kailangang itago pa. Sinabi ko na, bahay na ito ay sa akin. Huwag mong isipin na dahil kasal ka na ay naging may-ari ka na rito. Sa bahay na ito, ako ang magpapasiya kung sino ang titira at kung sino ang aalisin. Kung hindi mo gusto, lumabas ka. Si Kuya Boy na nakarinig nito ay hindi na sumasalubong. Tumingin lamang siya sa akin, pagkatapos sa aking ina. Marahil maging siya ay naintindihan na hindi na ito basta-basta alitan ng biyanan at manugang. Napatigagal ako ng ilang segundo, pala, lahat ng oras na iyon ang sampal, ang mga kritisismo, ang mga pahiwatig na umalis kami, hindi lamang iyon produkto ng masamang ugali o mapahari. Sa likod ng lahat ng iyon, may kapangyarihan na naniniwala ang aking ina na hawak ng kanyang makamay. Hindi lamang niya gusto na sumunod si Maris, gusto niya na ang buong pernikahan ko ay umaangkop sa anyong dinisenyo niya. At ang sinumang lumabas sa linya ay wawasakin niya gamit ang bahay, ang kanyang status bilang ina, at lahat ng hawak niya. Sa labas, muling umiyak ng malakas si Nico, nagulat sa kabok sa mesa. Niyayakap ni Maris ng mas mahigpit habang naramdaman ko na ang ugat sa aking ulo ay nagtitining. Naisip ko ang mga recording kagabi. Nang walang inisip ng matagal, inilabas ko ang aking telepono. Pinagana ang recording ng tawag ng aking ina sa likurang bahaging bahay at inilapag ito sa mesa. Ang boses nito ay malinaw na umangal sa tahimik na sala. Pagiwalayin ang bata mula sa babaeng iyon, balang araw ay susunod na siya. Sa pakikining ng malamig na pangungusap na iyon, nakita kong nanginig si Ate Vera. Tumingin si Kapitan Danilo sa aking ina at nagsalita, "Nay, sobra na ito. Hindi na ako makikialam sa mga usapin ng pamilya, ngunit ang pag-isip ng pagpapalayag ng isang ina at ang paggamit ng bata ay hindi maaring tanggapin." Para bang naubusan ng lakas ang aking ina, lumubog siya sa sofa na nakabit ang mga kamay at walang tingin sa sahig. Sa unang pagkakataon, mula nang sumabog ang lahat ng ito, hindi na siya makasalungat. Hindi dahil napagtanto niya ang kanyang pagkakamali iyon ay sigurado, kundi dahil lahat ng kanyang daanan ay narasarana, wala na siyang sinumang nasa kanyang panik, wala nang kwento ang maaari niyang baluktutin para lumitaw bilang biktima. Tiningnan ko ang babaeng nakpalaki sa akin at para siyang estranho. Pala, may mga taong hindi natatakot na gumawang masama, natatakot lamang silang mahuli. Natahimik ako ng ilang segundo pagkatapos ng pangungusap na iyon, inobserbahan ang aking inang lumubog sa sofa. Si Tita Lita, na may mga kamay pa rin sa mga dokumento, si Kuya Boy at si Tita Lita na namumuok tulad ng mga anino ng walang boses. Ang sala na maliliit na ay biglang napalaki at naging malamig, hindi dahil sa kakulangan ng tao kundi dahil lahat ng nakatago, lahat ng naging maskara ay nabawi na. Napatunay ang katotohanan sa gitna ng bahay, walang paraan palabas. At nang sandaling iyon ay naintindihan ko na wala na akong kailangang sabihin pang kahit ano, lumingon ako at pumasok sa aming silid. Nakatayo pa rin si Maris sa tabingang higaan, niyayakap ang aming anak. Maputla pa rin mula sa nangyari. Itinaas niya ang kanyang mukha at tiningnan ako nang namumula ang mga mata ngunit kalmado. Hindi na ako nagsalita ng marami. Yumuko lamang ako at hinila ang maliit na maleta na nasa ilalim ng higaan. Ang malet na inihanda ni Maris ng tahimik noong isang araw nang hindi na siya naniniwala na maari kaming mamuhay ng mapayapa sa bahay na iyon. Sa pakikining ngulong ng maleta sa sahig,
Nagulat si Maris at tanong siya ng mahinahon. Napakahinahon na kung hindi ako sa tabi niya, hindi ko maririnig. Talagang aalis na tayo, mahal. Natigil ako sa ginagawa at tiningnan siya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod, pagkagulat, at kawalan ng paniniwala sa isang bagay na matagal niya ng taimtim na inaasahan. Tumango ako. Ang boses ko ay mahinahon ngunit matibay. Oh, aalis tayo ngayon din. Isa pang araw rito ay isang araw pang takot para sa ating anak. Sa pagsalita nga mga salitang iyon, naramdaman ko na pinutol ko na ang huling ugat ng pag-alangan. Mula ng sandaling iyon, hindi na ako nag-isip pang hintayin na tumino ang aking ina, na mapagtanto niya, na may makialam. May mga bagay na habang hinihintay mo, lalong nabubulok. Habang nagtitiis ka, lalong nagiging kasabwat mo sa kalikuan. Kung muli akong susuko tulad ng dati, ang magbabayad ay si Maris, ang aming anak, at ang maliit na pamilyang responsibilidad kong protektahan. Binuksan ko ang aparador at mabilis na kinuha ang ilang damit ng anak, mga bimpo, kahon ng gamot mula ng umaga. Inilagay ko ang ilan naming damit sa maleta, hindi marami hindi namin kailangan. Nang sandaling iyon, ang pinakamahalaga sa akin ay ang dalhin ang aking asawa at anak ng malayo sa bahay na ito na naging larangan ng digmaan. Nang isara ko na ang maleta, naktakbo pumasok ang aking ina mula sa sala marahil nakita naming talagang nag-iimpake kami, napaniktik siya, hindi na siya sumisigaw tulad ng dati. Lumapit siya ng mabilis at hinawakan ang hawakan ng maleta. Ligaw ang kanyang mamata, piyak ang boses sa galit at kawalan ng pag-asa. Kung gusto mong umalis, umalis kan ngunit iwan mo ang aking apo rito. Yumuko ako at inalis ang kanyang magadaliri sa hawakan, isa-isa, hindi nang marahas, ngunit nang may katibayan na nagpapatigagal sa kanya. Tiningnan ko siya at nang may mabigat na boses ay sinabi ko, Nay, huwag na po ninyong pilitin akong magsabi ngang mas matalas pang masalita. Ang aking pangungusap ay hindi isang sigaw, ngunit marahil ang lamig nito ang nagpag-atubili sa kanya. Tiningnan niya ako na parang may gustong sabihin, ngunit nanginginig lamang ang kanyang malabi ng hindi makapagsalita ng malinaw. Hindi na umiyak si Maris. Nakaakay ang anak, nilampasan niya ang sala, naglakad siya ng mahinahon, ngunit may matuwid na likod. Hindi niya tiningnan si Tita Lita, ang kapitan, si Kuya Boy, lalo na ang aking ina. Ang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa sa anumang pang-aaping salita. Iyon ay ganap na pagod mula sa pagditiwala, pag-asa, maging sa lakas para makipagtalo, marahil dahil iyon ay ganap na desperation ng aking ina. Biglang nagbago ang tono, napakadrastik ng pagbabago hanggang kung hindi mo mismo nasaksihan, hindi ka maniniwala. Mula sa malamig at malupit, lumipat siya sa pakikiusap ng may nanginginig at pabigla na boses. Sige, nakamali ang nay. Nay ay humihingi ng paumanhin. Huwag mong dalhin ang bata, tatawanan tayong kapitbahay. Sa pakikini nito, naramdaman ko ang isang nanlalamig na hawa na tumusok. Pala hanggang sa huli, ang pinakatatakutan ng aking ina ay ang sinasabi ng mga tao. Hindi ang sampal sa mukha ng kanyang manugang, hindi ang iyak na paniktik ng kanyang apo, hindi ang magabing lumakpas kami sa gilid ng bangin. Ang mahalaga sa kanya ay tatawanan tayo ng mga kapitbahay, ang imahe. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang isang bagay na sinisikap niyang iligtas ay ang kanyang karangalan sa lipunan. Inilapag ko ang maleta ng sandali, tiningnan ang kanyang mamata, at nagsalita ng dahan-dahan na bawat salita ay nakmumula sa kaibuturan ng aking puso. Noon, naisip ko na minamahal akong nay. Kaya kayo mahirap. Nagpalit-palit ako ng mga dahilan para ipagtanggol kayo, para magtiis, para mapanatili ang kapayapaan sa bahay na ito. Ngunit ngayon, naintindihan ko na hindi kailangan ng nay ang pamilya. Kailangan ng nay na sumunod ang lahat ayon sa kagustuhan ng nay. Sa pakikinig nito, nagiyak na aking ina nang hindi na napigilan. Umiyak siya ng malakas at bigla siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang matuhod ay kumabog sa tilas ng may tuyong tunok. Kung ito ay nangyari ilang buwan bago,
Sa pagtingin sa kanya ng ganoon, marahil ay tumakbo ako para arugain siya. Malamlambot ang aking puso, mararamdaman kong isang anak na walang utang na loob. Ngunit nang sandaling iyon, sa pagtingin sa kanya na lumuhod, naintindihan ko ang isang bagay. Lumuhod siya para mawala ang kontrol na nakaalis sa kanyang mga kamay. Hindi dahil talagang napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Tumakbo si Tita Lita para tulungan siya at habang inangat niya ito, lumingon siya sa akin at sinabi, "Pababagsak mo ba ang iyong ina ng ganito?" Agad akong sumagot ng walang pag-alangan, ang magpapabagsak sanay ay hindi ako kundi ang kanyang sariling manggagawa. Naging tahimik ang bahay. Walang sumali. Si Tita Esther, si Tanta Enda. Ang pinsan ng aking ama na dumating ng mas maaga ay nagmamasid lamang ng may kalungkutan, ngunit hindi kami tinahimik. Marahil naintindihan din niya na may landas na kailangang tahakin ng nag-isa, gaano man ito kabait. Lumapit ako at kinuha ang aking anak mula sa yakap ni Maris para makayanan niyang dalhin ang maleta. Bago dumating sa pintuan, napatigagal ako at tiningnan ang aking ina sa huling pagkakataon. Umiyak pa rin siya, nakasandal sa aking tita, nagpupunas ng luha ng may ekspresyon ng galit at kawalan ng lakas. Nagsalita ako ng may kakaibang katahimikan. Salita sa salita na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Isang araw, kapag nalaman ng nay kung paano huminging tawad sa tamang tao at sa tamang dahilan, dadalhin ko sa inyo ang inyong apo. Ngunit sa ngayon, wala na kayong karapatang hawakan ang aking asawa o anak. Binuksan ko ang pintuan. Ilang hakbang lamang ang naghihiwalay sa amin sa labas, ngunit para sa akin iyon ay katulad ng pagtawid sa isang hangganan ng habambuhay. Sa paglabas, narinig ko sa likod ko ang boses ng aking ina, ang bulong ng aking tita, ang bulungan ng kapitbahay sa daanan. Naksara ang pintuan sa likod namin ng may mahinang klik. Ngunit para sa akin ng sandaling iyon, naramdaman ko na parang isang mabigat na bato ang natanggal sa aking dibdib. Lumipat kami sa isang maliit na inupahang bahay malapit sa aking trabaho. Mga 30 metro kwadrado ang laki, mainit, luma ang gamit, at hindi kasing linis ng aming dating bahay. Ngunit nang pumasok kami, naramdaman ko ang isang bagay na wala na sa malaking bahay na iyon. Kapayapaan, walang sigaw, walang mapahatol na tingin, walang taong handang sampalin ang aking asawa dahil sa pagbabantay ng magdamag. Nang gabing iyon, naglatak kami ngang banik sa sahig. Ang electric fan sa kisama ay gumagawa ngang maingay na ingay at sa sulok ay nakatambak ang mabak na hindi pa nailalabas. Si Maris, pagkatapos ibigay ang gamot sa anak, ay humiga sa tabi nito. Pagod pa rin ang kanyang mukha, ngunit kakaiba. Wala na ang palaging nakita kong tensyonado doon. Nakaupo ako nang nakakabit sa dingding. Inobserbahan ang aking asawa at anak sa ilalim ngang dilaw na liwanag na mabagal na ilaw. Nang gabing iyon, natulog si Nico ng mahimbing hanggang kinabukasan ng walang nagugulat o iyak na paniktik. Ang maliit na detalye, lamang na iyon ay sapat na para malaman ko na ang aming desisyon na umalis ay tama. Pala, ang kapayapaan ay hindi nananalalay sa malaki o maliit na bahay. Ang kapayapaan ay isang lugar kung saan ang aking asawa at anak ay hindi kailangang mamuhay sa takot. Pagkatapos lumipat, naisip ko na magiging tahimik na ang lahat, kahit saglit man lamang, ngunit hindi. Patuloy na tumawag ang aking ina. Minsan umiyak siya ng may nasakal na boses. Nagsasabing malupit ako at pinalaki niya ako at ngayon ay iniwan ko siya. Sa ibang pagkakataon, nagbabago ang tono niya at nilalait ako. Sinasabing si Maris ay isang masamang babae na nagpalaban ng anak sa kanyang ina na mula nang dumating ito, naging impyerno ang bahay. Isang gabi ay nagpadala pa siyang mensahe. Isang araw ay magsisisi ka. Nabasa ko ito habang hawak ang telepono. Ngunit ngayon ay hindi na ako natunaw. Sumagot lamang ako, kung gusto pong makitang nay ang apo, kailangan munang aminin ng nay ang pagkakamali sa aking asawa. Naipadala ang mensahe at hindi na nasagot. Alam ko kung bakit. Para sa aking ina, ang umiyak o magsisi ay madali, ngunit ang tunay na pag-aminin ng pagkakamali mula sa puso
ay isang bagay na hindi niya natutunan sa buong buhay niya. May mga taong buong buhay nang sanay maging autoridad, humihiling ng pagsunod ng iba, kaya ang yumuko ay mas mahirap kaysa sa kahit ano. Isang linggo pagkatapos, tumawag si Tita Esther sa akin. Nakwento siya na mula nang umalis kami, hindi na masyadong madalas dumating sina Tita Lita at si Kuya Boy. Nang wala nang nagpapatibay sa kanya, nang wala nang nagpapaalab, nagsimulang maramdaman ng aking ina kung ano ang ibig sabihin ng isang malaking bahay na may lahat ng kagamitan ngunit walang laman at malamig. Hindi marami ang sinabi ng aking tita, dakdak lamang niya. Ang bahay na puno na tao ngunit walang tawa ay katulad ng isang walang lamang katawan. Anak, ang kwento tungkol sa kamera, mga dokumento at recording ay kumalat na rin sa paligid ng kapitbahayan, sapat para maunawaan ng mga tao kung sino ang tunay. Walang direktang naksabi nito sa aking ina, ngunit hindi na nila siya tiningnan ng may parehong habag. Ilang kapitbahay ay nagbabati lamang sa akin nang makita at nagtatahimik, ngunit naintindihan ko alam na nila ang bahagi ng katotohanan. Minsan, ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkainsulto kundi kapag huminto nang maniwala ang matao sa iyong kwento. Sa aming maliit na inuupahang bahay, ang aming buhay ay hindi naging mas masagana. Katotohanan, mas mahirap pa. Kailangan naming bilangin ang bawat gastos upa, gamot ng anak, pagkain. Ngunit kakaiba, sa makipot na espasyong iyon, nagsimula kaming huminga tulad ng normal na tao. Mas mahimbing na natutulog si Maris, kumakain ng mas maayos. Kung nakakarinig siya ng malakas na tunog sa daanan, natatakot pa rin siya, ngunit hindi na nakalulon sa takot. Ang kanyang mukha na dati ay mapurol at maputla, ay unti-unting nawala, ang lawyong ekspresyon na napakamasakit para sa akin. Nagising ako isang umaga at nakita siya na nakaupo ng nakakabit sa higaan, tinitignan ang aming anak na natutulog. Ang dilaw na liwanag ay nakatuon sa kanyang mukha malungkot at marupok. Naisip kong nag-aalala siya tungkol sa pera o sa aking ina, ngunit nang tinanong ko, umiling siya at nagiyak. Hindi iyon iyak ngang pagmamahal sa sarili o galit. Iyon ay luha ngang isang taong kakagising, palamang mula sa bangungot at hindi pa makapaniwala na natapos na ito. Bumuhos siya, sa unang pagkakataon, naramdaman kong bahay ko ito, hindi ako nakikitira sa bahay nga iba. Sa pakikinig nito, naubos akong salita. Sa lahat ng oras, naisip ko na ang pinakamasakit para kay Maris ay ang mainsulto, ang mga maling akusasyon o ang sampal. Ngunit pala, ang pinakamalalim na sakit ay ang pakiramdam na ang kanyang status bilang asawa at ina ay ninakaw sa kanyang sariling pamilya. Ang pamumuhay sa isang bahay kung saan palagi kang nagbabantay sa mood ng iba, nagmamakaawa ang kaunting kapayapaan, natatakot na ang iyak ngayong anak ay magiging dahilan ng pag-insulto sa iyo gaano man kalaki ang mga dingding, hindi iyon bahay. Ilang buwan pagkatapos, nang naging kalmado na ang lahat, nagsimula akong pangasiwaan ang legal na usapin tungkol sa bahagi nga aking pag-aari sa lumang bahay. Hindi ko ginawa ito ng may ingay o layuning agawin ang kahit ano. Gusto ko lamang na malinaw ang lahat para wala nang maaring gumamit ng bahay na ito ay sa akin bilang sarisalig ng aming pamilya. Ihiniwalay ko rin ng ganap ang aking kita mula sa kita nga aking ina, pinutol ang bawat mahiwagang ugnayan ng pra sa pagitan namin. Habang ginagawa ko ito, lalong nagsisisi pa ako. Kung mas naging matalino at malinaw ako mula pa sa simula, marahil si Maris ay hindi magdurusa ng ganito. Isang hapon, nang makauwi mula sa trabaho, may kumatok sa pintuan ng dahan-dahan. Nang buksan ko, napatigagal ako, ang aking ina. Nakatayo siya sa daanan na may dalang isang bag ng mga gamit ng bata. Sa loop nakita ang ilan pang biskwit, damit at maliliit na regalo. Sapat na siyang nakatayo roon, makikita sa kanyang likod na walang dating arogansya na palaging nakikita. Sa pagtingin sa akin, hindi siya agad nagsalita, lumingon lamang siya sa loob, parang naghahanap ng isang tao. Nang marinig ni Maris ang tunog at lumabas ng nakaakay ang anak,
mas malakas na si Nico ngayon sa pagtingin sa mga estranho na kalulon siya sa balikat ng kanyang ina, ngunit hindi umiyak. Tiningnan ng aking ina ang kanyang apo nang may namumulang mata. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal, hindi ko narinig ang karaniwang kabastusan sa kanyang boses. Nagsalita siya ng may bulong na napakahinahon, para bang natatakot na mabali ang kanyang mga salita. Pumunta ang nay para humingi ng tawad. Kung nangyari ito noon, marahil sa pakikinig ng dalawang salitang iyon, maisip ko na lahat ay maaring burahin. Ngunit ng sandaling iyon, naintindihan ko na ang pahingi ng tawad ay hindi eraser. Hindi nito mabubura ang magabing nanginginig sa takot si Maris, hindi ang sampal, hindi ang pakiramdam ng pagiging pinagtabuyan mula sa lugar na tinatawag niya noon na tahanan. Ang pahingi ng tawad na iyon ay simula pa lamang. Isang sandali kung saan ang isang ina ay kailangan pang muling matutong maging ina, ang isang lola ay maging lola, at ang isang matanda ay gumalang sa iba. Hindi agad pinanatak si Maris. Natahimik siya ng ilang segundo nang nakaakay ang anak. Pagkatapos ay sumagot ng napakahinahon hanggang mas masakit pa ito kaysa sigaw. Hindi ko kailangan na mahalin akong nay. Kailangan ko lang na huwag akong matakot sa nay. Sa pangungusap na iyon, walang bintang, walang pagiging bastos, walang kapaitan. At dahil nga wala, tumusok ito hanggang buto, binitin-binitan nito ang lahat ng mga araw na kailangan niyang tahakin ng tahimik. Yumuko ang aking ina. Sa pagkakataong ito, talagang nakita ko siyang tumanda hindi naktanda dahil sa pagkawalan ng prestihiyo sa harapan ng makapitbahay o dahil mag-isa kundi dahil sa wakas ay kailangan na niyang harapin ang mga resulta ng kanyang sariling mga gawa. May mga taong buong buhay naniniwala na sa pagsiga ng mas malakas ay tama sila at kapag lamang naiharap sila sa katotohanan, bumabagsak ang tanggulan. Maraming tao ang nagsabi sa akin na isang anak na walang utang na loob. Sinabi nila, "Nang araw na binigyan mong 10,000 piso ang iyong ina para makahanap ng inuupahang bahay, malupit ka at hindi mo alam ang kagandahang loob." Isang lalaking nalinlang kanyang asawa, hindi ko sila sinisisi madali ang humusga mula sa labas. Ngunit alam ko lamang ako, kung nang araw na iyon ay hindi ako naging matibay, marahil ako ang magiging pinakamasama sa lahat. Hindi dahil lumaban ako sa aking ina kundi dahil pinabayaan ang aking asawa at anak na patuloy na namumuhay sa impyerno, nakasuklob sa dahilan ng pagmamahal sa magulang para manatiling tahimik. Ngayon, sa pag-alala, alam ko na ang nagligtas sa aming pamilya ay hindi ang pananalunan sa talakyan o pagpapasya kung sino ang tama. Ang nagligtas sa aming pamilya ay ang sandali na nangahas akong pilin kung sino ang kailangang protektahan ko. Ang sandali na naintindihan ko na ang pagmamahal sa aking ina ay hindi nangangahulugang pahintulutang masaktan ang aking asawa at anak. Ang pagsunod ay hindi palaging kabutihan. Minsan ang pagtitis ay nagpapataba lamang ng kalikuan. Ang pagiging anak ay isang obligasyon, ngunit ang pagiging asawa at ama ay isang responsibilidad. At minsan, ang proteksyon ng iyong maliit na pamilya ang isang paraan para talagang maging ganap na tao.